June 29, 1993. Dalawang magkahiwalay na bangkay ang natagpuan sa tahimik na lugar sa bayan ng Calauan, Laguna. Ang babaeng biktima ay hinihinalang ginahasa at may tama ng baril sa mukha nito. Samantala, ang lalaking biktima naman ay puno ng sugat at pasa sa katawan. May mga tama din ito ng baril sa likod at ulo nito. Kalaunan, kinalala ang mga biktima na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sila ay parehong 4th-year student ng University of Los Baños. Nahirapan ng CIDG Calabarzon na tukuyin ang may gawa sa karumal-dumal na sinapit ng mga biktima. Dahil sa kakulangan ng ebidensya na nakuha sa lugar at walang witness na maaaring makatulong sa kaso. Bukod rito ay tila walang interes ang Calauan Police para masolve ang kaso. Wala rin maipakitang police report ang Calauan Police matapos matagpuan ang mga bangkay. Ilang linggo ang lumipas at lumutang sina Aurelio Centeno at Vicencio Malabanan at tumayong state witness sa kaso. 7 suspect ang itinuro ni Centeno, kabilang na ang dating Deputy Chief of Police noon ng Calauan na si George Mijaldea. Ilan pa sa mga suspect na itinuro ni Centeno ay si Zoilo Ama, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Pepito Kawit at Baldwin Brion. Idinawit din ni Centeno ang dating mayor ng Calauan, Laguna na si Antonio Sanchez. Ayon sa sinumpaan sa laysay ni Centeno, July 28, 1993, mga alas 7 ng gabi, ay patungo ang kanilang grupo sa Agrix Complex, di kalayuan sa campus. Sakay sila ng isang ambulansya na minamaneho mismo ni Centeno. Ang kanilang pakay ay dukuti ng isang magandang estudyante na regalo umano nila para kay Mayor. Hanggang sa makita nila ang kanilang hinahanap na walang iba kundi si Eileen Sarmenta. Katabi niya noon si Alan Gomez na nakaupo sa isang van. Inihinto ni Centeno ang ambulansya. Bumaba ang kanyang grupo at tinutukan ng baril ang dalawang estudyante. Sa pilitang pinaupo sa backseat ng van. Sakay ng van ay dumiretso ang grupo sa farm na pagmamay-ari ng dating mayor na si Antonio Sanchez. Dinala si Eileen sa kwarto ni Sanchez at dito na nangyari ang panggagahasa kay Eileen. Habang si Alan Gomez naman ay walang awang binugbog ng grupo. Matapos ang ilang oras, mga 1:00 ng madaling araw, ay lumabas na ng kwarto si Sanchez. Nagpasalamat pa umano ito kina Luis at Mijaldea dahil sa regalo nito. Matapos noon ay pinaubaya na ni Sanchez si Eileen sa kanyang mga tauhan. Muling isinakay ang mga biktima sa van. Nakapiring ang kanilang mga mata at nakatali ang mga kamay. Ang ambulansya na minamaneho ni Centeno ay nakasunod sa van. Maya-maya pa ay napansin ni Centeno na tila nagkakaroon ng komosyon sa loob ng sasakyan. Mga ilang sandali ay nakarinig siya ng putok ng baril. Kuminto ang sasakyan at nakita ni Centeno si Pepito Kawit na hila-hila ang wala ng buhay na si Alan. Hindi pa ito nakontento at binaril ulit ang binata para makasiguro na hindi na ito mabubuhay. Itinapon nila ang katawan ni Alan sa isang bakanting lote. Nagpatuloy ang dalawang sasakyan hanggang sa makarating sila sa isang taniman ng mga tubo sa sitio Paputok. Dito, halinhinang ginahasa si Eileen. Matapos nun ay walang awang binaril ni Luis si Eileen sa kanyang muka. Inutusan pa umano ni Luis si Centeno na iwan ang bangkay ni Eileen sa likod ng van. Ayon kay Centeno ay hindi siya kasama sa mga nanggahasa kay Eileen. At para pagtakpan ang nangyaring krimen, kinaumagahan ay inutusan ni George Mijaldea si Centeno, Malabanan, Luis at Zoilo Ama na magsagawa ng kunwaring search operation sa Barangay Imok kung saan nila tinapon ang katawan ni Alan. Habang si Rogelio Corcolon naman ay inutusan sa Mabacan kung saan nila iniwan ang katawan ni Eileen. Itinanggi ni Sanchez na may kinalaman siya sa nangyari sa mga biktima. Ang itinuturo niyang suspect sa krimen ay si Kit Alqueza. Depensa ni Sanchez ay maaaring love triangle ang dahilan na nangyari sa mga biktima. Si Kit Alqueza ay dating kasintahan ni Eileen at kasamahan dati ni Alan Gomez sa isang fraternity group. Dahil sa kakulangan ng ebidensya para magpatunay na si Kit Alqueza nga ang suspect, ay muling itinuon ng mga investigador ang investigasyon kay Sanchez.
Ito ay dahil na rin sa matibay na salaysay ni Centeno at Malabanan. Ilan sa mga ebidensya na nakala para madiin si Sanchez at ang grupo nito ay ang na-recover na bala ng baril sa site kung saan natagpuan si Gomez ay nag-match sa baril na nakarehistro sa pangalan ni Luis Corcolon. Samantala, ang belt loop naman mula sa short ni Eileen ay natagpuan sa farm ni Sanchez na magsagawa ng investigasyon roon. March 11, 1995, matapos ang 16 na buwan, ay nasintensyahan ang mga akusado ng 7 terms ng reklusyon perpetua dahil sa kasong rape with homicide. Pinagpabaya din sila ng 10 milyon na danyos para sa pamilya ni Gomez at ni Sarmienta. August 2019, lumabas ang balita na maaaring makalaya ang dating mayor dahil sa batas na Republic Act 10592 o Good Conduct Time Allowance. Ngunit ayon sa dating President Rodrigo Duterte, ang mga katulad ni Sanchez na gumawa ng karumal-dumal na krimen ay hindi maaaring makalaya. Noong March 27, 2021 ay sinugod si Sanchez sa New Bilibid Prison Hospital, ngunit nadeklara din itong dead on arrival. Dati nang iniinda ni Sanchez noong 2020 ang kanyang sakit sa puso at chronic kidney disease.